mo si Gadon, napag-usapan si Gadon, walang hiya yan yung pamilya niya. No. Bakit kayo walang hiya? Naalala mo, Gadon? Okay, I'll tell you a story. Pagbalik ko sa upuan ko, nawala yung bag ko. Naalala yun, sabi ko ganun. Nasaan na yung bag ko? So nataranta ako. Yung pala, yung pamilya ni Gadon, yung anak niya o sila, inilipat nila yung bag ko, kinuha nila yung spot ng nagaga yun. Pero dito makikita ang pag-uugali ninyong bastos. Wala kayong respeto. Hindi mo alam ang first come first serve na sinasabi. Ngayon, nagkikisas ka kay Lisa, ang ingay-ingay mong hinayupa ka na bobo. Yan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Paano maging productive ang mga estudyanteng bata na ibibigay ni Gadon, ay isang perasong Nutriban, tapos picture na mga buha ka ng isang Nutriban, isang tubig, isang, meron pa yata yung parang juice. Mga palangga, tapos picture lang, uy, galing-galing na. Diba? Fight against hunger. Credit na kay Kuting. Putang ina, isang Nutriban lang. Paano ko sa yan lahat, Gadon eh? Alakala mo? Yan, ikaw? Alam mo si Gadon, napag-usapan si Gadon, walang hiya yan yung pamilya niya. No. Bakit kayo walang hiya? Naalala mo, Gadon? Okay, I'll tell you a story. Kaya wala akong believe sa yung gago ka eh. Pabobobobo ka pag nalalaman. Tama lang sa'yo, deserve mo mawala ng madisbar ka. Alam mo ano nangyari dyan? Nung time na umattend ako ng inauguration ni Kuting, alam nyo yan, nag-live ako. Diba? Anong sabi ko doon? Nilagay ko yung bag ko. Yung bag ko doon sa upuan. Diba may table, naka-reserve na yung table. So nilagay ko yung bag ko, kumuha na kami ng pagkain. This is inauguration. Sabi ko, hello mga palangga, andito kami ngayon sa inauguration ni Kuting, nananana. So, di ba, naalala yun, nakanood saan, kamukha ko ng food, ganoon. Pagbalik ko sa upuan ko, nawala yung bag ko, naalala yun, sabi ko ganoon, nasaan na yung bag ko? So, nataranta ako. Yung pala, yung pamilya ni Gadon, yung anak niya o sila, inilipat nila yung bag ko, kinuha nila yung spot ko. Maliit lang na bagay yun, but it reflects sa pagka-abusado mo, Gadon. It reflects sa pag-uugali mo. Share ko yun eh. But I did not say anything. Ngayon lang, dahil lumalabas ang pagiging walang hiya mo. Paano ka hindi maging walang hiya? Nagkikisas ka kay Lisa. Galit naman yan sa'yo. Kinuha nyo yung bag ko, inilipat nyo sa upuan na hindi naman upuan. Ang pangit kasi nung spot. Kumbaga, dun sa spot ko, nakikita yung mga tao lahat. So, inilipat nila yung bag ko. Naalala nyo yan? But in fairness, yung asawa niya, she was so nice to me. Yung anak lang niyang, nakikinabang din yan dyan sa presidential communications. Yes, natatandaan mo yon, Gadon? Inilipat nyo. Ando doon si Attorney Glenn Chong. Magkatabi kami, natataranta ako. Sabi ko, nasaan yung bag ko? Diba, natandaan mo yon, Kim Kinyo, yung purse ko, tapos nakat yung live. Remember that? Yun ang storya nun. Did I tell you the story about it? Hindi. Now, sinabi ko sa inyo, and I think, nung nakaraan. Ang ganda-ganda, kinabahan ako, kala ko may magnanakaw na sa loob. Sabi ko, tangina, nakalusot ang magnanakaw dito sa, sa loob ng Malacanang, not Malacanang, sa National Museum. Gaganon-ganon, nagulat ako yung bag ko, inagaw yung upuan ko. That is basic na wala kayong respeto sa tao. Diba? Naalala, wala kayong respeto. Bakit mo kukunin yung upuan ko? Yung Alaris, yeah, you're right. Yung nag-comment. Kinuha nila yung chair ko. Masama yung loob ko kasi sa loob ko tanginan to. Sabi ko, ito ba ugali nito? Upuan ko kukunin. Pero alam ka naman makipag-away ako dahil sa upuan. Hello? Hindi ako ganun ka cheap. Katulad ng mga hayop na to, mga upuan inaagaw. Alam ka, magwala ako dun. Tangina ka doon, inagaw mo yung upuan ko, di ba? Yes, sindikahan, alam mo, inagaw nila yung upuan ko. Kinuha nila yung best spot. Nauna ako doon umupo eh. Yun yung kwentong yon. Kaya Gadon, huwag kayo may pagmamalaki. Maliit lang na bagay yun. Pero dito makikita ang pag-uugali ninyong bastos. Wala kayong respeto. Hindi mo alam ang first come first serve na sinasabi. Ngayon, nagkikisas ka kay Lisa, ang ingay-ingay mong hinayupa ka na bobo. Yan, ang naiya, dinadaga na sinusurot na. Tahimik ka. Asan ang katapangan mo? Asan ang kayabangan mo? Wala kang bayag. Puro ka lang mata. Parang kay Lisa, botlog.
Diba? Minumura mo yung dilawan, kakampi mo na ngayon. Iisa kayo, magkawangis kayo. Hindi kailanman ako kauri ninyo. Yes, inagaw nila upuan ko palangga. O, di ba? Nagaw, maliit lang yon, pero hindi ko nakalimutan yon. Kasi that's how I observe people. Kapag ako nasa gathering, maliit lang na bagay yun, pero dito nagre-representa ang pag-uugali ng isang tao. Hindi ko ginagawa yan. I can offer my best spot if you want to. Pwede ka makiusap. Pero ang agawin nyo, tanggalin nyo yung bag ko. Tangina, nataranta talaga ako noon palangga. Kasi nataranta ako kasi, in fairness, parang, ano kasing wallet ko. Okay? Yan, nandoon yung wallet ko ng bonggang-bongga. Pero yung phone ko nasa akin. That's unethical. Okay? Mahayop, di ba? Oh. Ano pa gusto nyo? Bugbog. Jojombagin na natin mga hinayupak. Kung ako ay walang hiya, katulad ninyo, edi inagaw ko yung upuan ko para akong bata. Akin yan, gadon. Akin yan, umalis ka dyan. Alam, magaganon-ganon ako. Wala talagang ethics. I've been to different events. Mapasosyalan, mapangmayaman, pangkantuhan. I know how to respect people. Hindi ako abusadong katulad ninyo. At hindi ako magwawala dahil sa upuan, ha? Alam mo yan, gadon. Kaya yung mga drama-drama mong panotriban-notriban, ang iyong posisyon na isang political accommodation lang yan at display ka lang. Fight against hunger? Asa na? Bakit naghihirap pa rin mga bata? So, may sweldo ka, 300 plus, 320,000 or more every year, every month? O, asa na? So, huwag kayong magpapaniwalaan. Believe me, walang respeto talaga, Gaudencio. Hindi ko sasabihin ang mga bagay na na-experience ko dito kung hindi ko na-experience. Alam niya ni Atty. Glenn Chong. But ayoko naman siyempre awayan ni Atty. Glenn Chong si Gadon, unless awayin niya kami. Kasi I think they're okay, they're friends. Sa akin lang, I'm telling the truth, nothing but the truth. Tinataya ko buhay ko dito. Kahit na may patong pang ulo ko, kahit gusto na akong patayin ng mafyang gobyernong ito. Pero bawat sasabihin ko dito palangga, may basihan. Okay? Ano pa? Doon na ako nakaupo eh. Sabi ni CW. Okay. Dapat buwagin na yan, department na yan. Feeling importante sila, wala yan. Mga walang kwentang nila lang yan. Alam mo, bago pa naupo yan si Gadon, yung anak niya, galit na galit yan kay Lisa. Okay, dahil daw hindi pa inuupo yung tatay niya. Yes, may mga private messages ako sa group. Okay? I'm not gonna mention names kasi kaibigan niya yung nag-message sa akin, para baka madamay pa. Yan, galit na galit yung hayop na yan, yung anak niya. Tapos yung naupo na, ayan, kiss us na kay Lisa. See? Oh, they are not for you. They're not for the people. Kung ako nandiyan dyan, sa pwesto ni Gadon, hindi lang isang nutreban ang ibibigay sa taong bayan. Ang pinakamagandang solusyon sa kagutuman ng bata, ulitin ko muli, magtayo kayo ng bakery owned by the government. You create jobs. District 1, 2, 3, 4, 5, Barangay 2, araw-araw, consistency. Consistent ang pagbibigay ng tulong o ng ayuda sa mga bata kasi program naman yan ng government. Hindi naman lang ng donation lang, like tayo, pag nag-donate tayo, we cannot sustain ng tuloy-tuloy na donation. But the government, pera yan ng bayan. Hindi na yung isang tinapay o isang nutriban at isang perasong tubig lang ang ibibigay ninyo, then after that picture na kayo, magpatayo kayo, I challenge you. Gadon. Yan ang hingiin mo kay Kuting. Humingi ka ng pera, humingi ka ng budget na bigyan ng magtayo kayo ng bakery. Papalakpakan kitang hayop ka, kahit na leche ka. Papalakpakan ko kayo lahat. Magpatayo kayo ng bakery sa loob ng let's say 5-mile radius. Well, paano ba? Yung mga what do you call it? Mga paaralan. But I'm just saying, dapat tuloy-tuloy, bakery, hindi yung aangkatin nyo pa sa kay ganito, kikita pa yung bakery, may patong pa kayo. Baka dun sa isang pirasong tinapay, may patong pa kayong tigda 2 piso. See that? Ganun ang corruption sa Pilipinas. Pero kung ang may kontrol ay gobyerno at totoo ang puso ay para sa Pilipino, maliban sa natulungan nyo pa, ang mga tao bigyan ng trabaho ay what? Totoo ang inyong tulong. Kasi naalala ko nung high school ako. Meron di ba canteen, home economics?
Ng mga teacher, nagbibenta kami ng, minsan naaatasan kami na mag-tindera doon. High school, meron ba akong classmate dito? Home economics. So parang toka-toka. Ikaw yung nagsiserve. Pinapakain naman kami. Pero may bayad yun. Ikaw makita rin yung mga teacher na yun noong time na yun. Pero dapat talaga libre, kung libre-libre. At ang mga teacher, by the way, ang mga teacher, dapat nga yan sila ay doblehin ang kanila. Kumbaga, well, enough. Yung mga benepisyo nila dapat maayos. Ngayon, may nag-send sa akin. Is it nag-send o nabasa ko? Teka lang. Si Tambaloslos. Pumunta siya saan? Pumunta siya ng, I think, tignan natin. Pumunta siya ng probinsya. Tama ba? Army? O ito, basahin ko. Army PNP sa Oriental Mindoro tumanggap ng 600,000 pesos ayuda. This is barya. Nabiyayaan daw ng 600,000 pesos na ayuda na pagkain, cash ang mga miyembro ng Philippine Army or PNP sa Oriental Mindoro mula kay Speaker Tambaloslos ng Tingog Party List at Department of Social Welfare and Development. So nakita ninyo, hindi yan galing sa kanya. Si mga police, mga police officers, kung gaano kayo gawing kaawa-awa, this ayuda, di ba ng panahon ni Duterte, dinoble ang inyong mga sweldo. Hindi kayo dapat parang namamalimos sa mga politiko kasi hindi nila yung pera. Dapat idoble ang sweldo ninyo, itaas ang mga beneficiaries ninyo, ang mga pulis natin na mga matitino at mga nasa AFP, dapat talaga silang inaalagaan. Hindi yung ganyan, parang namamalimos dahil binigyan ni Martin Romualdez. Tapos sila, tatango-tango na lang kayo kay Romualdez, kay Tambaloslos. Ngayon, mga kababayan, sabi